Grabe oh. Grabe yung mga free gifts sa sa St. Luke's ngayon pag nanganak ka doon. May pastek, ang daming freebies, may stroller pa. Wow. Uy, St. Luke's BGC. 2 beses nanganak misis ko diyan ba't kami walang ganyan? Ano ba yan? Lods, magandang araw sa inyo. So, ayun na nga, meron ako nakitang post ni Mami Tin about do sa may panganganak niya sa may BGC. So, may mga pictures akong ginrab lang doon pero yung hindi naman kita yung sila para walang problema. So, yung nga, grabe grabe yung mga freebies nila sa St. Luke's 'di ba? Sa BGC. Actually, Lods, birthday kasi ng anak ko ngayon kaya medyo parang naalala ko tuloy yung yung anak ko nung nanganak yung misis ko doon sa may BGC. Actually, 2 anak ko doon sa St. Luke's BGC. Pero hindi ganyang klaseng mga freebies na natanggap namin. Teka lang. Pangungunahan ko na kaya. Yung napanood yung unang clips, biro lang yon. Hindi ako naiinggit doon. And actually, noong mga time na yun is hindi pa naman sila ganun. Wala pa naman ganung klaseng promo yata. At yung pangalawang panganganak na misis ko sa BGC is pandemic noon eh. So ganito, bakit ko nga ba gusto mag-comment diyan? Kasi para sa akin, 'di ba? Kasi nakita ko ang dami mga bitter na comments doon eh. Alam nyo, ako sa akin meron pa kasi nagsabi doon na sa St. Luke's daw yata pinanganak yung anak niya pero ba't wala daw ganun ganyan. Ako, ang pinaka masasabi ko sa St. Luke's na yan, sobrang pasalamat ako at ang pinakamalaking gift na natanggap ko sa kanila is naging safe yung firstborn ko. Kasi ang istorya talaga niyan. So, naisip namin sa St. Luke's na lang kasi mas malapit. Actually, meron akong ninong na may hospital kaso sa Marikina. Sabi ko, St. Luke's na lang kasi para malapit. Which is naging good choice din. So, yung doktora namin, yung OB namin, medyo mahigpit siya actually. Pero sa amin, medyo jolly siya. Tapos according to the nurses, talagang mahigpit daw yun. Kaya nga minsan nagtataka sila pag sa amin, medyo jolly siya. Yung mga patest na ginagawa niya, hindi pwedeng hindi mo sundin. Dun, lalabas bigla yung pagiging mahigpit niya. So, ginagawa namin lahat, di ba? And then, nung parating na yung mismong kabuwanan niya, malapit na yung kabuwanan niya, mas lalo siya nagiging mahigpit at mas lalo siya naging sensitive. Yung OB-GYN namin, Tapos, sinabi niya sa amin na merong cord yung anak mo na nakapulupot sa katawan niya. Pero, nothing to worry. Kasi, hindi naman siya mahigpit. So, kumbaga, nakakagalaw naman freely. Kumbaga, nakapatong lang. Okay, sige, ganun. And then, no mismong kabuwanan na ng misis ko, nagche-check pa rin. So, usually, ang check-up is 2 times a month ang check-up ng misis ko ron. So, gastos, di ba? O, kaya kayo, bago kayo mag-anak, siguro din yung may panggastos kayo. So, 2 times a month ang pa-check-up. And then, nung sa mismong kabuwanan, every week na ang check-up namin. Okay? So, ngayon, merong isang check-up doon sa kabuuan ng misis ko na meron kami laro. So, hindi ko siya nasamahan. So, ang sumama sa kanya is yung tita niya. Sakto, nandito yung tita niya coming from Cebu. So, nandun sila sa hospital. And then, parang may something wrong. So, nag-message sa akin tita niya and yung misis ko. Tapos, sinabihan pala siya ng doktor na huwag ka nang kumain. I-check kita, baka mamaya mag-emergency CS tayo. Misis ko makulit kasi ang dami masarap na kain na sa St. Luke's eh. So, kain siya. Pag-akyat, nagalit sa kanya yung doktora. Ayun pala, medyo parang nag-aalangan yung doktora kasi nga according sa misis ko parang hindi na raw naging ganung kalikot yung anak ko ng mga ilang days, mga 2 days, 3 days ganyan. So nung chinek niya medyo bumababa yung heartbeat. So parang kumbaga kaya pang isalba, wala namang problema. Pero medyo naging may ingat na yung doktora. And then nangyari nung chinek ulit, sakto mahina yung yung heartbeat daw and then bumaba. Sabay nataranta na lahat. Ay, ano kayo? Emergency CS, ganito, ganyan. Tapos yung misis ko nagulat, tapos biglang parang naiyak siya. Bakit ano mangyayari? Ayun, binuksan na siya. Tapos tumawag yung tita niya sa akin na emergency CS ganito. So nasan ka? Papunta ako ng laro sa Antipolo Bumaba ako ng bus namin. Meron kaming bus nun para sa team. Bumaba ako ng bus. Takbo ako. Buti lang hindi pa nakakalayo doon sa may pinagparkingan ko sa may Dapitan Complex. Takbo ako. Kinuha ko yung kotse, punta ako ng St. Luke's. Hindi ko na inabutan yung pagputol ng cord, pero buhay yung anak ko, sobrang healthy. Grabe yung moment na yun, Grabe yung moment na yun. Birthday kasi ng pangalawang anak ko kaya tapos nakita ko yan St. Luke's. Kaya alam mo yun, marami nag-flashback na memory sa akin. So yun. So yung, alam mo yung mga material na bagay na yan, mga kinabibiter ng mga tao, huwag kayong mabiter dyan. Kumbaga dapat nga matuwa kayo na na-afford nila yan Kasi bago sila nagkaroon ng anak, unang-una, yun muna. Bago sila nag-anak, sinigurado muna nilang afford nila na magkaroon ng anak, magkaroon ng pamilya, di ba? Yun. And then pangalawa, okay, material na bagay, pero nakakatuwa naman, di ba? Deserve nila yun. Pero kada naalala ko yung ganyan nakikita ko, ang naiisip ko, pinakapasalamat ko sa BGC is yung anak ko naging safe. Kasi
bilhin mo na pulupot. May mga pictures actually, hindi ko papakita sa inyo. For personal ano lang. Hindi ko alam kung na-post ko dati yun eh. Pero na-restrict yata yung kasi medyo parang morbid ang dating eh. Kitang-kita mo na nakapulupot. Tapos medyo may pasa dito yung ano ko, yung anak ko kasi nga pati dito napulupot eh. Yun. So, buhay yung anak ko dahil sa BGC, di ba? Siyempre, with the grace of God pa rin naman yon. Pero naglagay siya ng mga tamang tao, tamang lugar, tamang ospital sa amin para maging safe yung unang anak ko. Sobrang likot din kasi ng anak ko siguro eh. Talagang likot din eh. Bagay, talaga naman maglilikot na yung mga bata sa loob ng tiyan. Yun. And then second memory ko dyan is yung ano, yung pandemic ng anak yung misis ko. Hindi ko na naman naputol yung cord kasi bawal naman. Nandun naman ako nun. Ganun na nangyari sa may St. Luke's. Pangalawa, yung anak ko naman lalaki. So, pinasabay ko na rin yung circumcision, ganyan. So, dalawa ang naging anak ko sa BGC. Hindi ko nakatanggap ng ganyan. Pero hindi ko nabibiter sa ganyan. Huwag kayong tamaan ng inggit, mga lods. Pag nakita nyo ganyan yung binigay sa kanila. Eh baka nasakto kasi nung panahon na kayo nandun, eh wala pa silang ganung promo. Eh baka sila nakapag-avail ng ganung promo, di ba? So, yun lang, shoutout sa inyo BGC na sobrang pasalamat ako sa inyo. And Mami Tin, pasensya ka na. Nabanggit kita rito kasi sobrang trending, 8 million views eh. Nag-flashback lang yung mga alaala. Actually, April 1 ngayon, 'di ba? Birthday nga ng anak ko, 'di ba? Sinend ko sa ate ko, sa kuya ko yung pangyayari na, uy, nanganak na si yung asawa ko, ganyan. Lumabas na si Thunder. Walang naniniwala sa akin kasi April Fools yung papala, yung pala isang grabeng pangyayari na nakakatawa yun. Pero ayun, masaya naman. Pang-5 birthday na ng anak ko. So, na-share ko lang sa inyo yung experience ko dyan sa BGC. So, sobrang salamat sa inyo. Shoutout sa inyo. Oh. Have a good day, mga lods.